Guys, ako talaga ang pumunta dito. Kaya sa lahat na makapanood sa atin, napaka-emergency po ang ating ipapaabot sa inyo. Kasi si kaibigan talaga ang nagpaabot sa atin na ito po talaga ang mangyayari ngayong taon na to. No? Hindi po natin alam dahil tao tayo. Pero ang ating kaibigan, naaamoy po nila kung ano po ang mangyayari sa mundong ito. Sa lahat ng makapanood, wag lang po tayo magpanik para po ito sa atin. Nasa inyo na lang kung ayaw po ninyong maniwala sa mga nakita ng ating kaibigan na mangyayari. Kaibigan, grabe, kinakabahan ako sa sinasabi po ninyo. Guys, nagbabala si kaibigan ngayon, no? Sa lahat po ng mga taga-syudad, mag-ingat po kayo at laging manalangin. Dahil si kaibigan mayroon pong naaamoy talaga na masama ang kanyang nakikita dito tungkol sa kaguluhan sa ibang bansa. Posible tayong madadamay dito, no? Mag-ingat tayo sa China at ibang country na mga kaibigan po ng China, no? Kaibigan, linyo. Kung saan mo nakita, kaibigan, ano po ang nakikita nilo dito sa mangyayari? Totoo yan, guys. Ito po ang sabi ng ating kaibigan Itiit. Parang tatapusin na ang nakasulat sa Biblia, no? Ito po, tandaan nyo guys. Masama ang nakita ng ating kaibigan. Ito po ang kanilang naaamoy na mayroon pong kaguluhan na mangyayari laban sa ating bansa. Sus, kaibigan. Kaya nagpaabot kami ngayon na kailangan natin ngayon maghanda, no? Huwag na lang po tayo magdalawang isip kasi kailangan po na yung mga pamilya natin na lagi pong alerto sa alumang pangyayari. Kasi si kaibigan, sabi po niya, may nakita silang mangyayari ngayong taon na to na kailangan na paghandaan ng Pilipinas laban po sa China at sa ibang country dahil parang nalalapit na ang nakasulat sa Bible, guys. Alam po ninyo, sabi ng ating kaibigan, patawad po daw, sabi po niya. Hindi po nila gusto itong ipaabot. Napakaraming mga tao na ayaw maniwala. Kaya sa lahat po ng mga OFW, sa lahat po ng nasa ibang bansa, parang masabi ko, wala na talagang maganda pa. Lalo na sa manangarap ngayon na makapagtrabaho sa ibang bansa dahil po sa napakagandang oportunidad sa inyo na dumating para sa akin. Para sa akin kung mabigyan ako ng ganyan, ayaw ko na. Ito po ang tandaan ninyong sinasabi ng ating kaibigan. Alam po nyo guys, paano tayo kung nasa ibang bansa tayo, pag nagkaroon ng kaguluhan, naiipit tayo, paano tayo makakabalik agad dito? Swerte pa ang nasa lungsod o siyudad, lalo na ay kapag nagkaroon po ng kaguluhan, kapag mayroon mga sasakyan na magagamit, kaya wag po kayong magpapaubos ng mga gasolina para mayroon tayong matatakbuhan, no? Maiwasan po natin ang hindi ko nang babanggitin kung ano po ang nakakasama po sa tao, di ba kaibigan? Yung mga paputok talaga, ha? Emergency kid kaayo ang gipaabot sa atong amigo guys. Sekreto kaayo ni kaibigan na ilang gipaabot sa kuha kanina na Itiit. Kailangan ninyo na ihanda ang mga kamag-anak ninyo dahil po sa mangyayari na nakikita namin dito sa taong ito. Hindi po ninyo alam ang nakikita namin, kaya ipinapaabot namin sa inyo para po mapaghandaan ninyo. Bala ng tao na dili magtuo, basta ang inyo makapaghanda tayo. Sabi po ng ating kaibigan guys, mag-ingat po tayo sa taga China ngayon, ha? Kaya hindi pa natin alam ang Amerika, baka po ito na po ang mangyari, no, na pagtulungan
ipinapaabot na po ito noon ng ating kaibigan. Kapag pinagtutulungan ang Amerika, lalo na, alam po nyo, ipinapaabot ng ating kaibigan yung China, ang Pilipinas talaga ang kanilang punteriyahin din, kaibigan. Nakakatakot po ito, kaibigan. Guys, pasensya na kayo ha. Medyo nag-alala po ako dahil napakarami po natin mga kamag-anak sa ibang bansa at saka doon sa city nakatira. Alam po ninyo ang pinakadelikadong lugar po ngayon sa bakbakan, isa na po dito ang Manila, Luzon. Ito po ang sentro, ito po yung pinakamalaking city po na nakatayo dito sa Pilipinas kung saan, no, kaibigan? Sige, sige, salamat kaibigan. Guys, hanggang dito na lang muna. Kayo na lang magpasya. Kayo na lang bahala kung ano man po ang inyong gawin, kung maniwala man kayo. Basta kami, paabot ng paabot kami sa mga impormasyon na ikakabuti at ikakasipti ng kapwa nating mga kababayang Pilipino.